Okay, gusto ko lang ipakabot yung pasasalamat po sa bisita po natin noong Saturday. Napasalamat po siya sa kanyang napakinggan. The problem is, yung dalawang bisita po natin na hindi makapasok. Ewan ko anong problema, please pakicheck na lang kung bakit hindi sila makapag-tune in sa Bible study natin. Ayaw magtuloy yung link na sinare po natin. Sana next Saturday ay makapasok na po sila dahil napakahalaga po yung ating topic sa darating na Saturday. Right, so again, tayo po ay nagpapasalamat muli sa Diyos sapagkat hindi po tayo nagsasawa na makapakinig ng kanyang mensahe o salita. It's a big blessing po sa atin because napupuno po tayo ng mga katotohanan bilang mga Kristiyano. So, in the connection of our pag-aaralan po sa gabi po ito o kaninang umaga, it is napag-usapan po natin kung bakit ang isang Kristiyano ay nakatali ang kanyang dila at nakasiper ang kanyang bibig because of the thorough knowledge about the Word of God and the conviction, and the lacking is the compassion for a soul. Kaya hindi po tayo nakakapag-share ng gospel. What is true, right? Aminin po natin na sometimes talagang dumarating po yun. But we still trying because hindi po tayo mapakali. Dahil millions of soul na hindi pa nakakilala kay Kristo. Yan po yung sinabi ng kinanta po natin kanina. Okay? Kaya ating buksan ang ating text sa umaga po ito, sa gabi po ito, Matthew chapter 9, verse 36 to 38. Binasa na po ito kanina. Again, ay ating babasahin. Let's open our Bible in Matthew chapter 9, verse 36 hanggang verse 38. Verse 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then said unto his disciples, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Let us pray. Panginoon Diyos, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa gabi pong ito. Salamat po sa kayamanan ng salita mo, sa mga katotohanan na aming natutungayan. Samahin niyo po muli kami, O Diyos, sa gabi po ito, sa aming pag-aaral. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Alright, ikaw bilang mga Kristiyano, alam po natin na ang Biblia po natin ay punong-puno po ito ng blessing. Right? Of course, the Bible po ito, full of blessings. Yeah. In Psalms 142, ating buksan. Right, verse 4. This is disturbing. Ibig sabihin, ito yung verse kung saan ay nadi-disturb po tayo. Kasi, nabuksan po natin ang Biblia po natin, nakita po natin yung pangako ng Diyos. There's a lot of promises na sinasaliksik po natin, inaangkin po natin. But this verse ay very disturbing. No? Because sabi po dito, no man cared for my soul. Yung context po noon. Na wala daw nag-concern sa kanyang kaluluwa. Right? Ibig sabihin, wala pong tao na nababothered sa kanya. Right? So, if we are going to study this, alam po natin na there are many people or something, billions or millions pa. No? Kasi marami po tayo na hindi pa nakakarinig or no man cares for them. Right? Wala daw nag-iingat o wala man lang concern para sa kanila.
Kaya alam po natin, tayo po ay mga Kristiyano, right? We enjoy the blessings of our salvation. Tayo po ay heaven bound. Ligtas po tayo. Of course, na-enjoy na po natin ang lahat pong iyon. Kaya lang, there is a contrast about sa ating Panginoon. Because siya po ay meron po siyang compassion to those people. They are different people. Iba't ibang tao po ito. They have a different concern, problems. Pero ang ating Panginoon ay nakikita po natin yung kanyang passion or compassion about these people. Right? Tonight ay karagdagan po ito. It was a passion for soul kung bakit po siya ay napako sa krus. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, ating tignan. Okay, sabi po dito, but God commended His love toward us that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya ito po yung nagbigay po sa Kanya para siya po ay pumunta o tumungo sa krus ng Kalbaryo para ibigay ang kanyang buhay para sa mga makasalanan na katulad po natin. Okay? Kaya itong ating pag-aaralan na mensahe ay makikita po natin, those people are helpless, hopeless, and hurting. Ibig sabihin, paano ng mga taong ito? Right? So, ating makikita because this the needs ng kailangan po nila. At kailangan po tayo, mga Kristiyano, kung paano po natin maabot ang mga taong pong ito. Right? Alam po natin na responsibilidad po natin. Kaya something's wrong. Okay? Maaaring ini-ignore na natin, pabayaan mo na sila. Total, kung yan ay pinili, ay iniligtas din ng Diyos yan. So, something, yun po yung nasa isip po natin. Right? Kung talagang pinili yan, gagawa at kikilos ang Diyos para maligtas. Kaya lang, something din na may problema po sa atin. Right? Dahil, kumbaga sa ay inuna po tayo na iligtas para magkaroon po tayo ng passion for those souls. Right? Kasi kung wala pong nagkaroon ng compassion sa atin, ay hindi rin din natin makikita, malalaman ang kaligtasan. Kung walang naawa po sa atin. Right? Purihin ng Panginoon sapagkat sila po ay naawa po sa atin at kumilos po sila. Now, dito sa ating verse, in verse 36, nakita ang Panginoon. Okay? Kung gaano sila kalayo sa Diyos. Why? Because they were scattered abroad. No? Wala po sila sa full. Wala po sila sa grupo ng pananampalataya. I mean, there is no company of fellowship. No? Malayo po sila sa Panginoon. There is no guide nor protection for them. Nakita po ng Panginoon po yun. Kung ating i-visualize, ang isang kaluluwa ay ganon ang kanilang sitwasyon. Right? Kaya ang Panginoon, bagamat Diyos po siya, alam po niya yung kanilang mga kasalanan, pero ito ay pinapakita po sa atin na magiging katulad din po natin po siya. Kailangan magiging katulad po ni Kristo din tayo. Right? We will be like Christ. Kaya something na nakita ng Panginoon ay talagang ang mga taong po, talagang there are no sheep. Kumbaga they are alone. That's why as a Christian ay dapat maintindihan po natin. We need to understand
na ang sanlibutan pong ito ay talagang malayo sa Diyos. No? Dapat makita po natin ang mga taong to that there is no right relationship with God. No? Kaya kailangan po nila ng witness. Kailangan po nila ng isang Kristiyano na magsasabi po sa kanila. Right? Because they are seeking a good shepherds, no? So, kailangan sabihin din po natin kung paano po natin paano nila makikita din ang Panginoon. Right? Kaya ang problema dito, nakita ng ating Panginoon yung kanilang depravity. No? Christ saw their depravity in sin in verse 36 again. No? Nakita po niya bilang Diyos, bilang Panginoon. Alam po niya, hindi sa pamamagitan ng physical or sila po ay nakahapos sa physical. No? Hindi po yan dahilan. Okay? There's a deeper meaning para sa kanila. Ha? Merong mas malalim pa na kadahilanan kung bakit ang mga taong ito ay pagod na pagod, di ba? Pagal na pagal because of there is a deeper problem for them. That's why ang ating Panginoon ay namove po siya with compassion sa mga tao pong ito. Right? Kasi, alam mo, yung kanyang mga disciple, sa totoo lang, walang compassion during that time. Dahil meron lang isang tao na ayaw tanggapin ng Panginoon. Sabi mo, Lord, na magpadala ng anghel ang Diyos para puksain, di ba? There's no compassion for that. Hanggang sa natuto po sila ng bandang huli. Di ba? Maraming mga hinihingi ang mga disciple para lang puksain ang taong ito. Right? So, there's no compassion for them. Kaya ang ating Panginoon, He was moved with compassion because these people ay lost. No? Nawawala po sila at mapapahamak. Right? They are in burden of sin. No? Bigat na bigat po sila sa kasalanan. Okay? So, tandaan po natin mga kapatid, we are surrounded by people kung saan ay nabibigatan din po sila ng mga kasalanan. Wala po silang capability para maibsan yung mga bagay na iyo. Right? So, ano ang pag-asa po nila? Ano ang magdadala po sila sa kanila ng magandang balita para makita nila ang kanilang kalalagayan. These depraved people ay kailangan po nila na ma-reach out. Right? Sino magbibigay sila ng compassion? Hindi tayo mga compassionate Christian ang makapagdadala sa kanila para ma-win po natin sila. Right? Hindi lamang po yun ang nakikita ng Panginoon. Nakikita po rin niya na ang destinasyon, ang mga taong ito ay papunta sa impyerno. Nakita nila na niya yung destinasyon ng mga taong ito na sila po ay papunta sa impyerno. Right? From the beginning, alam niya na po yun. From the beginning, alam niya na malayo ang mga taong ito at sila po ay mapupunta sa impyerno, right? Kung hindi sila masabihan na mayroong Kristo. Di ba? Kung, of course, siyempre, hindi tayo papayag na mapunta sa impyerno ito. At for those, alam po naman natin na hindi naman lahat ay maliligtas. Pero, paano natin malalaman kung hindi po naman natin i-share ang gospel sa kanila, di ba? Malalaman po natin kung na-reject nila talaga yung gospel at talagang the sin about the unforgivable sin, ay talagang makikita po natin na sila po ay patungo doon. Pero how come na malalaman po natin kung
hindi po tayo tutugon sa panawagan that there is a few laborer. Right? Sinabi po ito during the time, 2,000 years na po na. Pero siguro marami na ngayon. Di ba? Siguro po konti pa yun during that time. Pero ngayon, marami na tayo as a witness. Right? Marami na tayo ngayon. So, wala nang kumbaga sa wala nang pagkukulang. Wala nang shortage about people na mag-witness. Di ba? So, walang kadahilanan because ang Panginoon ay talagang He moved with a compassion. Why? Because, of course, kung titignan po natin, ayaw ng ating Panginoon na may mapupunta sa langit. Right? At ganoon din po tayo. Kaya nga tayo nagsishare dahil ayaw natin na ang taong ito mapunta sa langit. At at least, ay madala po natin sila, di ba? Ayaw natin. Di ba? Ikaw, gusto mo ba mapunta? Ang mahal mo sa buhay, mapunta sa impyerno? Mapunta sa impyerno? Ayaw natin, di ba? Hanggat maaari, talagang pagsasabihan po natin. So, ibig sabihin, ganun din po ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, ipinapakita dito that we have the same vision. Kung ang vision ng Panginoon ay walang mapunta sa impyerno. So, ganun po dapat ang magiging vision po natin. Kung talagang tayo po ay naniniwala na merong impyerno, right? Kung naniniwala po tayo na may impyerno at doon talaga pupunta ang isang makasalanan. So, we are not telling them about the Savior. Di ba? Bakit hindi natin masabi sa kanila na merong tagapagligtas? Di ba? Sana ang concern natin ay concern din ng tao na nasa impyerno. Meron kasing tao na nasa impyerno, concern pa sa kaluluwa ng tao, di ba? Sino yun? Nasa Luke 16 verse 17 to 31, nandun po yun. No? Yung rich man ba yun? Yun. Yun yung kausap ni Lazarus during that time. Ang bira, buti pa nga ito. Nasa impyerno. May compassion pa sa kaluluwa, di ba? Concern sa kaluluwa, mapapahamak. Pero, again, not telling na hindi naman. Hindi ko naman sinasabi na wala po tayong concern sa mga kaluluwa. Right? Kaya lang natin nababanggit po ito. This is an urging call para tumugon po tayo. Right? Well, hindi ko sinasabi na wala po tayong concern. Pinapakita lang po dito na magkaroon din po tayo ng compassion or concern sa kaluluwa. No? At least, yung nandun talagang concern po siya. Right? Kaya, tignan po natin ang simbahan o sa palibot ng simbahan. Okay? Na makikita po natin, there are people who will die going to hell. Okay? Kaya, masasabi dito, di ba tayo makukonvince o guilty na hindi natin sasabihin na meron silang pag-asa? Okay? Papunta ba sila na hindi man lang nila malalaman ang tungkol kay Kristo? Of course not. Diba? Hanggat maaari, pinipilit po natin our effort para makapag-evangelize po tayo. Alam, itong pinag-aaralan po natin po ito, just only a reminder for us. Kasi, of course, nung tayo naging Kristiyano, alam naman natin, ginagawa po natin po ito. Right? Kaya maraming pumasok, nadagdagan ng simbahan. Kaya pinipurify na ngayon ng law ng simbahan para yung mga totoo ay they can go. No? Para tayo ay mag-move at sabihin po ang katotohanan. Basahin po natin ang Ezekiel chapter 33 verse 8. Right.
pakibasa, Brother Joseph, kung nakita mo. 33 verse 8. Ezekiel chapter 33, verse 8. If I say to the wicked, O wicked one, you shall surely die, and you do not speak to warn the wicked to turn from his way, that wicked person shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Alright, no? Maliwanag na sinasabi ng Ezekiel, there's a warning for us bilang Kristiyano din kapag hindi po natin ginawa yung ating tungkulin bilang mga Kristiyano. So, pangapat, nakita din ng Panginoon ang kanilang despair without a shepherd. No? Imagine yung concern ng ating Panginoon. Nakita niya po yung na walang nag-iingat, walang nagli-lead sa kanila. Okay? Ano pa ang, hindi lang yung walang shepherd. Right? Ang wala sa kanila. Wala sa kanila yung natatamasa mo bilang Kristiyano dito sa loob ng simbahan. Of course, we enjoy our salvation. Of course, we enjoy also our prayer, our companionship. Lahat man po yun ay na-enjoy po natin. Na-enjoy mo yung kapayapaan habang nandito ka sa loob ng simbahan. Na-enjoy natin yung kagalakan at kapahingaan ng ating kaluluwa and the satisfaction. Lahat po ito ay hindi nila nararanasan. Right? Sa kanilang buhay. Okay? Hindi nila naintindihan. Okay? Ng mga bagay po ito sa mga mapapahamak, they even know nothing about these things na na-enjoy po natin. Tandaan po natin, mga kapatid, our duty as believers is to tell them about Jesus. No? Sabihin po natin tungkol kay Kristo. No? Kaya sometimes, ang puso po natin ay talaga naman nagdurugo kapag hindi po natin nasabi sa kanila about our Savior. Right? Sometimes, yun talagang bibigay po sa atin. Kaya minsan, hindi po tayo nakakatulong, hindi po tayo mapakali. Sayang, no? Di ba? Sayang. Pero, hindi naman po ito para tayo po ay mag-guilt, no? Kaya lang, tandaan po natin, mayroon po tayong tungkulin bilang mga Kristiyano. Right? Kaya, duty po natin. Tell them about the Savior. Okay? Duty po natin po yun. In verse 37 to 38, right? Makikita po natin po dito sa ating text ay ang ating Panginoon inutusan po niya ang kanyang mga disciple, right? Para abutin o magkaroon ng pananaw, makita ang mga kalalagayan po ng tao. That's why ang Panginoon ay naglagay po siya ng tatlong responsibilidad. No? Mayroong tatlong responsibilidad na inatang ng ating Panginoon sa kanyang mga disciple. Right? Kaya in verse 38, basahin po natin. Balikan po natin yung ating text. In Matthew chapter 9, verse 38. Ano sabi po dito? Pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. There are three responsibilities na inatang po ng Diyos, ng ating Panginoon sa kanyang mga tao. Ano yun? Una, visualize. I-visualize natin. Tignan natin. Okay? Na ang mga taong to ay they are ready for the harvest. Right? Ganun naman po tayo lagi, di ba? Harvest po ito. Kailangan mabahagi na po ito. Right? We have to recognize na ang mga taong to ay talagang mapapahamak po sila without knowing their Savior.
kung yun po ang titignan po natin, I think siguro ay magkakaroon po tayo ng passion or compassion for the lost soul. Okay? I-visualize mo natin na kailangan niya ang kaligtasan. He wants a salvation. No? At siyempre, ayoko ang taong ito ay mapunta sa damnation. Right? Ayoko na mapahamak po ang taong kong ito. Okay? We have to visualize that this harvest are waiting to gain. No? Kumbaga sana, naghihintay na ito para anihin po natin. Okay? There are some people na talagang handa na po sila. Kaya sometimes, ang tagal ko nang naghihintay. May mga testimony na gano'n. Ang tagal ko nang hinihintay yung magandang balita na yan. Praise God, ngayon lang dumating. Right? Some of them talagang naghihintay na po sila. So, we have to visualize para hindi po tayo magkaroon ng agam-agam. Ano kaya ito? Tatanggap kaya ito? Or i-reject kaya ito? No? Kaya kailangan na-visualize po natin na ang taong ito, ano man ang kanyang kalalagay, talaga siya mapapahamak. Diba? Kahit sabihin mong successful po ang taong yan, mataas ang kanyang rango, position, still, kapag wala kay Kristo, ay talagang mapapahamak po siya. Okay? Kaya hindi tayo aani hanggat hindi tayo pumapasok o pumupunta o abutin ang kaluluwa po yan. Di ba? Hindi tayo aani. Hanggat nakatingin lang tayo sa kaluluwa niya. Hindi tayo aani ng kaluluwa hanggat nakatitig lang tayo. Right? Ito po yun. No? Kaya we have to enter to the field. No? Papasukin po natin para magkaroon po tayo ng ani. Right? So, we have to visualize. Titingnan po natin kung ano po ang kalalagayan ng mga tao. Ito. Pangalawa, okay, sa ating verse na binasa is to agonize. Magkaroon po tayo ng agonizing to that people. Kung baga sa ano ay hindi ako papayag. Ibig sabihin, we have to pray. Panalangin po natin, iyak po natin ang kaluluwa ng taong to. Lord, please, kabagan mo ang kaluluwa kong ito. Ibig sabihin, we have a burden. Okay? Meron po tayong burden sa taong ito na mapapahamak. Magkaroon po tayo ng kabigatan or a broken heart or a burdened heart sa kalalagayan ng taong ito. Right? Kasi ito po yung kadahilanan eh. Right? Kaya po tayo na inganyo na magbahagi ng magandang balita because we have a burden. No? Meron po tayong kabigatan sa kaluluwa yan. Minsan nga, hindi tayo mapakali, hindi tayo makatulog, hindi natin nasisira. Di ba? Dala-dala po natin yung mga bagay kong iyon. No? So, para mawala po yun, ay we need to attack. No? Kailangan atakihin po natin ang impyerno. On their behalf. Di ba? Kailangan gabihin po natin. Ibig sabihin, kailangan walang mapunta doon. Gat maaari, walang mapunta. Yun po dapat ang nasa puso po natin. Di ba? So, kapag yan ang ating iniisip, ay malamang sa malamang for the behalf, ay talagang aabutin po natin po sila. We were going to seek the Lord for the souls of these people who are sinners. Ganun din yung vision ng mga nag-share po sa inyo. Man, talagang gano'n.
No? Ganun din po sila. Kung ayaw mo rin, kung ganun po tayo, ay wala talagang mangyayari. Right? So, pangatlo, yun na nga yun. Again, napupunta naman po tayo. Evangelize na naman. Nakakasama. Evangelization na nga sa Sunday School. Evangelize pa dito sa preaching. Of course, sasamantalin po natin yung ating pag-aaral. Magkaroon po tayo ng init at alam sa subject na ito. Why? Because baka ito yung magtulak po sa atin. Diba? Baka ito yung magbigay po sa atin ng desire para kumilos. No? Kasi hindi po sapat yung makita po natin sila, na kailangan nila ng kaligtasan, kailangan ipag-pray po natin itong mga taong ito na mapapahamak. Ibig sabihin, hindi doon natatapos. Right? Hindi doon natatapos na ipag-pray lang natin, makita po natin ang kanilang pangailangan at yung concern po natin, tapos na. No. Kasi ang desire ng Panginoon in Acts chapter 1 verse 8, ito yung desire ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. To the world. Dari Diyos diyan. Okay? Para gawin po natin yung trabaho po ng isang Kristiyano to be an evangelist. Wow. Ituloy po natin po yan. Imagine, one soul. Okay? Kapantay po yun ng kagalakan ng isang milibong anghel na maging karatuan din po natin. Right, so ano po sabi ng Acts chapter 1 verse 8 ating basahin. Right, sabi po dito Acts chapter 1 verse 8, "Be ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth." No? Ito yung gusto, ito yung desire ng Panginoon sa bawat isa po sa atin to the work of evangelist. No? Di ba, ganun din po ang ginawa ni sino yun? May kapatid. Si Andrew. Si Andrew ba yun? Si Andrew, di ba, nagkaroon po siya ng burden about his brother Peter. Si Peter ba ang brother niya? Right? Okay, ito ay isang portrait about a burdened Christian. No? Ito ay isang larawan ng isang Kristiyano na meron ding burden about the people, no? Sa mga tao mapapahama. Okay? Anong ginawa ni Andrew? Napunan niya ang panawagan bilang fishers of men. Diba? Tumalima po siya. Okay? Walang, kumbaga hindi siya napigilan. Hindi siya nagkaroon ng something na pumigil po sa kanya. Basta yung burden na nasa kanya, yung kabigatan, yun yung nagdala po sa kanya to win his brother. Diba? Imagine, katabi po natin ang ating kapatid na tutulog. Sometimes, ang reaction natin, gano'n. Hindi ka mapakali, tayo mapakali because ito, mapapahamak itong aking kapatid. No? Pero kung dadalhin po natin yung bigat ng iyon, ay yun po yung magbibigay sa atin ng desire para ay abutin. No? Buksan po natin ang John chapter 1 verse 40 to 42. Right.
tignan po natin kung ano po ang sinasabi patungkol po dito. 1 verse 42 to 40 to 42 pala, sorry. Ang sabi po dito, one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. Yes, the first find it his own brother Simon and said unto him, we have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas. Wow! Okay? Malay po natin. Baka yung isang kaluluwang iyon ay magiging katulad ni Peter, magiging katulad ni Andrew, o son of them. They are the pieces of men. Right? Kaya ang problema ay, of course, dapat gawin po natin o sumunod po tayo because ito yung gusto ng Lord para sa atin. Ito, maraming gusto ng Lord na gawin po natin, right? Kaya kasama po ito sa gusto ng Panginoon sa buhay po natin. To make it balance, ay gawin po natin lahat. Kasi yun yung gusto ng Lord. Yun yung kanyang desire. Right? So, para mabalansi po natin, gawin po natin din ito. Right? Para pantay lang. Kaya, ganun lang, mga kapatid. No? Napaka-simple lang. Simple nga lang ba? Of course. Iba kasi ang panahon po natin. Hindi ka tulad ng panahon nila. Napakadali nila mag-evangelize. No? Noong panahon kasi nila, halos walang problema. Sa atin, sa kapanahonan po natin, parang ang hirap. Di ba? Parang ang hirap. Maraming mga barriers, maraming mga problema. Samantala sa kanila, no? Talagang, kasi yung mga tao nun during the time, talagang maka-Diyos sila. Right? Nasa kanila yung lahat ng mga ipinangako ng Diyos. Kaya madali na lang silang evangelize. Pero yung mga hindi siguro nakatagat silang hindi talaga maliligtas. Yung mga hindi nag-response. Right? Pero sa panahon po natin, of course, kaya nga po natin pinag-aaralan ng mga techniques, method, plan, di ba? Para sabay-sabay po natin may pakawalan yung mga bagay po ito to win them, no? Pero again, still, no, whatever, mahirap man o madali, ay desire pa rin ng Panginoon po sa atin, bawat isa po sa atin to be fishers of men. Now, buksan po natin Matthew chapter 4 verse 18 to 19. Matthew chapter 4 verse 18 to 19. No? Ano sabi po dito? And Jesus walking by the sea of Galilee, so to brethren Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Right? Tama ba yung binabasa ko? Right. So, may panawagan po sa kanila. No? Bakit sila tumali ba kaagad? O bakit tayo? Hindi tayo makatalo. No? Of course, yun nga yun. May mga problema na kinakaharap po natin. Something wrong na dapat po natin maayos po ito. Right? Kaya ito yung nagiging dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano, right, na nakalock ang kanilang bibig because of lack of true knowledge about the scripture, conviction, and lack of passion about the soul. Yan po yung nawawala po sa atin ngayon. Pero kung ito po ay gagawin po natin, of course, kung tayo po talaga aware sa mga responsibilidad po natin bilang mga Kristiyano, ay sometimes ito yung nakakaligtaan po natin, right? Maaaring naging masipag po tayo sa loob ng simbahan or whatever ministry we have,
Kaya lang, something na meron tayo din tayo nakakalimutan. At hindi naman po sa ganon, of course, ito rin pa rin yung panawagan ng ating Panginoon to be a fishers of men. Kaya sa gabi pong ito, again, we have kailangan yung vision ng ating Panginoon, yan din po ang mga vision po natin. Yung kanyang nararamdaman na compassion or passion for the soul, dapat meron din po tayo noon. Right? Kasi inilatag ng Panginoon Hindi lang naman niya inilatag yun para siya lang ang gagawa nun. No, inilatag po yun para maging katulad din po natin po siya. Kaya nga tinuruan niya yung kanyang mga disciple during that time. Right? Hanggang sa nag-train po sila, nagkaroon po sila ng passion, compassion sa kaluluwa. Hanggang sa nag-boom na sila, di ba? Nag-boom yung mga, ibig sabihin, naggamit talaga ang mga disciple kong ito. So, tayo din, mga kapatid, no? Or something na baka inihintay pa natin na itulak po tayo ng Lord. Hindi naman. Okay? Nasa atin po yun. Kung talagang susundin po natin yung utos po ng ating Panginoon. Kaya we need also to be obedient. No? Kailangan meron tayong obedience sa salita ng ating Panginoon. No? Ito rin po yung palatandaan. Talaga ba totoong minamahal mo ang Panginoon? O minamahal mo si Kristo? Then, obey. Right? Ito rin po yung patunay po para sa atin. Kaya sa gabi pong ito, ay again, samantalahin po natin hanggat mainit pa ang mga topic po ito. Right? Kaya nga, ang sabi ko sa ating pinag-aaralan is make a list of one person na ipapanalangin mo. Right? Ipanalangin natin whatever na ano man po yung kailangan na i-brought out, pag-pray po natin, dagdagan po natin ang prayer. Diyan nag-umpisa ang isang magaling na evangelist sa isang kaluluwa. Right? Na hindi na siya nahirapan sa isang kaluluwa. Nung natapos niya yung hindi na siya nahirapan para mag-evangelize ng tao. Kumbaga sana naging sisiyo na sa kanya po yun. Right? Right, so yan po yung mensahe na ating napakinggan sa gabi pong ito. And I hope na tayo po ay tatalima sa panawagan po ng ating Panginoon. His desire is also our desire to seek, no? At hanapin po yung mga kaluluwa po yun. Ang desire ng Panginoon is to seek and save the lost. No? Kaya yun po yung desire po niya. Tayo po manalangin. Alright. Salamat po Panginoon sapagkat ito po yung plano mo para sa inyong mga tao to bring a good news sa sanlibutan pong ito. Kaya ang trabaho po namin bilang mga mananampalataya ay napakalaki po Diyos sa sanlibutan ito na hindi po nila alam or hindi po nila napapakinggan about Christ. Kaya Lord, muli kami po ay humingi po sa inyo. Ito po yung desire mo nyo po sa amin ay bigyan niyo po kami ng tapang, compassion, conviction para sa mga kaluluwa po ito. Alam po namin Lord na responsibilidad po namin po ito. Kung hindi po namin po ito gagawin, uutusan po ang bato para sila po ang magsalita para sa iyo. Lord, again, sa gabi pong ito, hinihingi po namin ang tulong mo para abutin po ang mga kaluluwa pong ito. Alam po namin, Lord, na through the gospel ay maliligtas ang mga tao. No? It means, Lord, the
kundi yung gospel lamang po, Diyos, ang dapat nilang marinig. Kaya Lord, we ask you na samahan niyo po kami sa mga gawain po ito. Alam po namin, Lord, na maaaring ang panahon o oras ay maikli. Hindi po namin alam po. And there are also few laborers. At sabi po ng iyong salita, there are many or plenty na naghihintay para sa panawagan po ito. Kaya Lord, as our part, help us to do our part. Kaya Panginoon, narito po ang iyong mga anak hanggang sumunod po sa pinabuutos mo, which your desire to be also a desire, Panginoon, para maabot po namin ang mga kaluluwa. Salamat po muli, Diyos, sa paalala po ito na minsan ay nadi-deny po namin, nakakalimutan po namin because dahil busy po kami sa lahat ng mga bagay. Of course, Lord, sa kung need mo, ang desire mo is lumago po ang aming pananampalataya. Kaya lang, nalilimutan na rin po namin po ito. Kaya, again, Lord, samahan niyo po kami muli na gawin po ito. Even our church, Lord, ito po ay magampanan po namin. Kaya, salamat po sa pagbubukas po nito sa amin. At alam po namin, Lord, na ito po yung kagalakan, kasiyahan po ng simbahan, even Lord, sa bawat individual po sa amin na magawa po namin po ito, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen.